na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman.
kapayapaan, Diyos ng kabutihan, pagbigay kang lubusan, ang awa mo'y walang hanggan. Ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di maparisa lang biyayang sa kiray mo, O Jesus, puri ko'y sa'yo. Ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di maparisa lang biyayang sa kialay mo, O Jesus, puri ko'y sa'yo. Ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di maparisa lang biyayang sa kialay mo, O Jesus, puri ko'y sa'yo. Puri ko'y sa'yo. Good morning, mga kapatid. Beloved people of God. Blessed Sunday, ito ang araw na ginawa ng Diyos. At tayo magalak at mga lugod. Welcome kayong lahat dito sa ating espesyal na pakikipagniig sa ating Panginoon. At pakikinig sa Kanyang banal na salita. Siguro, pagmulat ng mga mata mo kanina, naitanong mo sa iyong sarili o kaya sa Panginoon, ano kaya mangyayari sa araw na ito? Ano ang bagong balita? Maganda kaya? Zero COVID cases na kaya? Wala nang health restrictions? Makakalabas na tayo? O medyo hindi mabuting balita? Dumadami pa? O lockdown pa more? Magkukulong ka pa rin? Hi, pwedeng tanong, saan ka Lord? Kailangan kita. Need ka namin ngayon. Sa totoo lang, mga kapatid,
Maraming nangyayaring hindi natin inaasahan, hindi na paghahandaan, at karamihan nga hindi natin kontrolado. Halimbawa, sumagip ba sa isip ko kanina na baka paparito muli na ang Panginoon at maaring nauna? Well, this is one thing na sigurado tayo. The King is coming. And we have to prepare to meet our coming King. Praise God. Hallelujah. Nakapag-message na ako noon about dalawang klase ng pag-aani. Yung pag-aani natin at pag-aalaga ng mga kaluluwa. At yung pag-aani ni Lord sa atin, pagbalik niya upang tayo ay kunin tayong mga niligtas niya. Ang ating special focus ngayon ay ang ikalawa, ang ating kahandaan upang anihin o dagitin ni Lord sa kanyang muling pagbabalik. Ihanda po natin ang ating mga sarili, ating mga puso sa kanyang pagtuturo sa atin ngayon. Manalangin tayo. Hallelujah. Lord, amang Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan. Salamat sa araw na ito. Ginising mo kami, Panginoon. Meron kang plano para sa amin. At kami ay narito, nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapalinis sa iyo, sa aming mga kasalanan. Humingi ng kapatawaran, Panginoon. At wini-welcome namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu upang siyang manguna sa pagtuturo. I surrender myself to you, O Holy Spirit. Ikaw ang gumabay, ikaw ang pumatnubay sa aming pagtalakay ngayon sa salita ng Diyos. Ang aming puso, ang aming isipan, binubuksan namin upang tanggapin at pag-aralan at isabuhay ang mga ituturo mo sa amin. Nais namin mas malapit pa ang aming buhay sa iyo. Gusto namin mas mahalin ka pa, mas makilala ka pa, mas masunod ka pa ng lubusan. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong presensya, sa iyong pagkasi sa akin at sa mga nakikinig sa akin. Sa iyo ang pagluwalhati. Sa iyo ko binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Ngayon, umpisahan natin na pag-aralan ang dalawang key verses sa ating pag-aaral sa araw na ito. Sabi sa Amos 4:12, "Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel." Pag binasa natin ang nauunang verses 6 to 11, malalaman natin na may mga pagpapalo na ginawa si Lord sa Israel, pero di pa rin sila nanumbalik. Patuloy ang pagpapalo, ang pagtutuwid, pagputol ng mga sangang walang pakinabang, pagbasag at muling paghugis sa palayo upang maging kapaki-pakinabang na sisidlan at iba pang uri ng pagdidisiplina. Patindi ng patindi ang disiplina ni Lord. Ligligan talaga, lalo na sa huling mga araw. And after that cycle of discipline, pagdating sa dulo, ang paghuhukom. May hangganan, may day of judgment. Walang makakapagtago o makakalusot. Ang salitang salubungin dito ay bagay na salita sa pagdagit o rapture. Ang isa pang angkop na salita ay harapin. Harapin natin ang Diyos. Harap tayo sa Diyos na nababagay sa pagtayo natin sa trono ng paghuhukom ng Diyos.
challenge ko kayo na mamayang hapon, ngayong araw, basahin niyo yung buong chapter ng Amos 4. Hallelujah. Sa English naman, sabi doon, therefore, thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. Tingnan nyo, no? Therefore na, thus pa. Kaya, walang pasubali. Gagawin niya ito, inulit pinagdiinan. Parang sinasabi niyang, hindi ako nagbibiro, totoong gagawin ko ito. At alam natin that our Lord God Jesus never fails. Yung sinabi niya, ginawa niya. At yung mga pangako niya, tutuparin niya. Hindi siya nagbabago. Siya ay katotohanan. At siya ang salita ng katotohanan na mananatili hanggang wakas. Kaya maasahan natin yun yung kanyang mga salita ay totoo at mapagkakatiwalaan at mapanghahawakan. Tingnan natin sa Romans 14 verses 10b at 12. Ang sabi doon, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Praise God. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos at magbibigay sulit. Diba may nangyayari ng separation o first step ng paghukom sa rapture pa lang? Kasi pag na-rapture ka, nadatnan kang katanggap-tanggap at sure ka nang kay Lord forever. Not guilty ang hatol sa'yo sa judgment seat ni God. Nabayaran na lahat ng kasalanan mo at ang katwiran ni Kristo ang nakikita sa'yo. Pero, the $1,000,000 question is, sure ka bang kasama ka sa rapture? O kakaba-kaba ka pa ba na baka ka maiwanan? Kasi ang maiiwan, hindi pa sigurado. Dadaan pa sa butas ng karayom, sa masidhing kapighatian at matinding pagsubok. Ngayon, kung hindi ka sigurado, kung kabado ka pa, kung kabado pa tayo, may problema tayo, di ba? May panahon pa ba para tayong tunay na makapaghanda sa pagbabalik ni Lord? When really is the King coming? Kailan babalik si Lord? Praise God. Sabi sa Biblia, ang Ama lamang ang nakakaalam. Kaya nga dapat maghanda. Anumang oras, dadating siya. May mga nagsasabi, noon pa yan naririnig, babalik si Jesus. Si Lord mismo nung nandito pa sinabi ito. At ang mga apostoles, sinabi rin ito. Pero mahabang panahon na ang lumipas. Kailan nga ba? Sabi sa 2 Peter 3:8, datapwat huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi nga natin alam ang timetable ni Lord. Hindi siya sakop ng panahon dito sa mundo as we know it. 60 seconds in a minute, 60 minutes in an hour, 24 hours a day, 7 days a week, and so on and so forth. Hindi dyan nakapaloob, nakakahon ng ating Panginoon. Kaya, wala tayong masasabi, siyang nakakaalam ng kanyang timing, ng kanyang pagbabalik. At sinabi pa ni Pedro sa 2 Peter 3:15a, at inyong ariin na ang pagpapahinuhol ng ating Panginoon ay pagliligtas. Ang English ng pagpapahinuhol ay long suffering or
patience. Pwedeng pinili niyang i-delay ang pagbabalik upang mas may pagkakataon tayong maghanda at mas marami ang maliligtas. Sige, basahin din ninyo ang buong chapter ng Matthew 24 mamaya. Gayun paman, sa pag-obserba natin sa kapaligiran sa araw-araw na news, malapit na tayo sa midnight hour kung babalik ang Panginoon ng alas 12 ng gabi. Alas 11 na at tuloy ang paglakad ng oras. So, mag-reality check tayo. From the life and times of Noah and Lot. Nakalagay dito sa Luke 17, 26a, 28b at 30. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe at sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Gayun din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Praise God! Marami tayong mapupulot dito. Ito yung panahon na gaya rin ng dati. Ordinaryong araw. Siguro isip natin ordinaryong araw din ngayon. Tuloy lang ang gulong ng buhay. Day in, day out. Wala lang, kampante tayo. Malayo sa isip at hindi alintana ang nagbabantang panganib. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ganun ba? Ganun ba tayo? Kampante, hindi alintana ang nagbabantang panganib. Hallelujah. Hallelujah. Huwag naman sana mga kapatid. No? Huwag naman sana. Sana tayo ay aware sa ating paligid. Hindi natin, karamihan sa tao, hindi natin alintana ang mga pangyayari. Busy tayo sa ating araw-araw na buhay. Pero, ang sabi nga, gaya ng panahon ni Noe at ni Lot, pagdating ng dilubyo, ng pagguho ng Sodom at Gomora, ilan lang ang naligtas kasi kampante, tuloy sa ordinaryong buhay, busy sa world, hindi kay Lord. Basahin din natin ang Luke 17. Mamaya, may mga assignment ako sa inyo. Diba? Yes, totoong mas malapit ngayon kaysa kahapon. Kasi lumalakad ang panahon, diba? At bakit natin nasisabi ito? Na masigurado tayong mas malapit na nga. Basahin natin sa 2 Timothy 3, 1-5. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, praise God, hallelujah, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Hallelujah. Alam nyo, maliban sa mga natural na mga pangyayari, lindol, tsunami, pagputok ng bulkan, mga salot na sakit gaya ng COVID-19 at iba pa, na karaniwan na hindi nga natin kontrolado, di ba? Nakikita nating palala itong mga gawi ng tao.
na sinasabi sa binasa natin. Palipas na, pababa na ang moralidad. Example, may California bill ngayon sa Amerika. Pinagbabawal na ang pagbibenta at pagbabasa ng Biblia. Praise God. Hallelujah. Yung abortion law nila, pwede nang hayaang mamatay kahit ang bagong silang na bata. Kung gusto ng magulang. Pro-choice daw, pero hindi yan pro-life. Same-sex marriage. May mga nangunguna na sa simbahan na ang asawa niya ay kapwa niya lalaki o babae. Rampant, palasak ang child trafficking, pagbibenta ng laman kahit sa mga bata. Ang sabi ng Panginoon, dapat ay lumayo tayo sa mga ito. Or, kasama nila tayong maiiwanan pagbalik ni Lord. Basahin din natin ang buong 2 Timothy chapter 3. So ngayon, knowing na malapit na, parating na sa tarangkahan ng ating tahanan, how do we prepare to meet our King and Maker? Paano maging handa? Hallelujah. As Christians, bilang mga Kristiyano, our work consists of both worship and warfare. In that order, ha? Ang unang worship, sunod ang warfare. At yung larangan ng ating pakikipagdigma o pakikipaglaban ay pagtakbo at pagtapos ng takbuhan. Running and finishing the race. Either to die in Christ, physically, or far better yet, dagitin ni Lord sa kanyang pagbabalik. And to hear the Lord say, "Well done, my good and faithful servant." Tayo'y co-laborers or co-runners ni Lord at ng bawat isa. Kasi nga, we are running to finish the race. Yan ang ating warfare. So, hayaan niyo akong gamitin yung track and field bilang ilustrasyon sa mensaheng ito. So, 3 points lang yung ating tatalakayin. Una, take your place. Tumayo ka sa pwesto mo. Pangalawa, sharpen your sight, your vision. Dalasan mo ang iyong paningin. At pangatlo, redeem your time. Samantalahin mo ang panahon, ang pagkakataon. Huwag mo hayaang lumipas ng walang pakinabang. Ngayon, isa-isahin natin yung mga ito. Hallelujah. Ayan. Una, sabi sa Lucas 19:13, "And he called his 10 servants, and delivered them 10 pounds, and said unto them, Occupy till I come." Take your place. At sinabi sa kanila, sa Tagalog, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Yung iniwan sa kanilang resources. Hallelujah. Sa racetrack, no, sa track and field, ang unang instruction ay on your mark. Pumunta ka at tumayo sa pwesto mo sa starting line. Tayong Kristiyano, tumutugon ba sa calling o pagkatawag sa atin? Pumupwesto tayo doon kung saan tayo nilalagay. Tuwing tatawagin tayo, nandun ba tayo? O madalas may dahilan o nagdadahilan? Ginagampanan ba natin ng mabuti ang ating papel? Pastor, elder, cell ministry leader, worshipper, technician, usher, cleaner, intercessor, at marami pang iba. Bahagi ka pang kumpleto ka ng body of Christ, ng body of believers, ng isang lokal na iglesia, gaya ng iglesia natin. Pwedeng hindi tanyag
Ngunit mahalaga, nakikita ka at nakarecord kay Lord ang ginagawa mo. Sa elementary science, inaral natin ito. Ano ang matter? Matter has mass and occupies space. Tayo, ikaw, you are matter. At sa church ni Lord, you matter. Ibig sabihin, ikaw ay mahalaga at may importansya. So, sabi nga, occupy your space till the Lord comes. Show up. Be counted. Stand tall and shine. Qualified ka. Ano ka man, sino ka man, you have the seal of the Holy Spirit. Ang tanggapin mo si Jesus. Don't be a lost or a black sheep, a weak or missing link. Lalo sa relay o dugtungan sa pagtakbo, pag may absent, default, hindi na pwedeng lumaban. Kasi team effort yan. Kailangan kumpleto kayo. Kumpleto ang barkada. At sa malawakang pananaw natin, dapat bit-bit palagi ang ating resources, time, talent, treasure, para i-invest in the service in our Father's business. Sabi nga ang pangalan pag tinawag, nandoon tayo, tutugon agad, nakandang mag-report. Sir, yes sir. In other words, we have to be in our right place at the right time. Huwag maliligaw at huwag malilate. Baka maiwan. Baka maiwan ka, kapatid. Sa totoo lang, ibubulong ko sa inyo, mga minamahal, sa mensaheng ito, ako ang unang tinimbang, ngunit kulang. Nakikita nyo rin naman, di ba? Obvious. Sobrang na-wake up call ako. Kayo kaya? Kayo ang nakakalam at makakasagot niyan. Praise God. Hallelujah. Sabi sa Matthew 24:46, mapalad yaong aliping kung dumating ang kaniyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kaniyang ginagawa. Ano yung ginagawa? Kung ano yung binili ni Lord na gagawin niya, di ba? Mga kapatid, people of God, church, tayo na ba ito? Mapalad dahil madadatnang nakapwesto at nagtatrabaho. O baka naglalagi lang tayo sa comfort zone natin. Sa safe zone. Tambay lang sa bahay. May face mask at face shield. Nag-aantabay sa promising vaccine of protection. Hindi nagtitake ng risk. Alalahanin nating pinagsabihan ni Mary si Jesus nang maiwan sa templo. Ngunit nangatwiran siya. Don't you know that I have to do my Father's will? Don't you know that I have to go about my Father's business? Babalik tayo sa puntong iyan mamaya. Hallelujah. Pangalawa po, sabi sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Praise God. May gagawin tayo. Inihanda ng Diyos para sa atin. Dapat nating gawin.
After magbigay ng instruction na, on your mark, kasunod na instruction ay, get set. Kaya, handa na at nakapurma ang mga atleta upang umarangkada. Tingnan niyo sa picture na yan, di ba? Nakahasa at matalas sa matagal na training at disiplina sa katawan. Gaya nila, we have to make sure that we are wearing the right physical gear. Running shoes, di ba? Magaan, manipis, lapat na suot. Walang dalang mabigat. At dapat dala din natin ang ating spiritual armor. Di ba? Suot din natin ang spiritual armor ng Panginoon. Galing sa Panginoon. But wait lang. Kailangan natin hintayin. Habang nag-get set, di pwedeng basta lang lalarga. Hintayin ang putok ng baril. Get set pa lang tayo. Listen and wait for the Lord's go signal. Isang false start lang ang pwede sa mananakbo. Sa pangalawa, disqualified ka na. Hindi ka naghintay ng signal eh. And we must play by the book as we should follow God's rules and standards in His Word. Sa track and field, bawal matapakan ang demarcation line. O sa short races, dapat magstay ka sa iyong linya. At, gaya ng sabi sa 1 Peter 3:15, lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kaya, laging magbasa ng salita ng Diyos. Laging manalangin. Kumonsulta kung may hindi ka alam, magtanong sa leaders, sa mga pastor. Kay Pastor Vic at kay Pastor Amaris. At di alert tayo sa strategy ng kaaway na gusto tayong pigilan, na ayaw niya tayo mag-get set. Kung kinakailangan mag-refocus tayo at magbago ng plano para lituhin ang kaaway, magapi ang kaaway. Ang sabi nga, huwag umasang magbabago ang resulta kung walang pagbabago sa ginagawa. You need to pray more. You need to study the scripture more. Gawin mo because you have to grow stronger in the grace and the knowledge of our Lord. Ganyan mag-get set before you get going. Kaya nating lalong lumakas ang resistensya sa takbuhan. Kaya nating magbago. Walang imposible kay Kristo. Hallelujah. Get set. Sharpen your sight. Ang sabi doon sa Jude 1:3b, inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Praise God. Kaya nga, gaya ng sabi ko, hallelujah, maging mapagmatyag, talasan ang ating paningin sa mga nagaganap sa kapaligiran. Sabi nga, discerning the times and the seasons. Magtanong, makialam, makibahagi, makiisa sa mga. Be the best. Do your best in every race, every assignment. Ang sabi sa 2 Timothy 4:2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawatak ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Praise God, hallelujah. Pansinin natin sa English ito, in or out of season. Napapanahon man o hindi. As in, hindi napapanahon kasi pandemic, di ba? Nasa gitna tayo ng pandemic. Ngunit,
na hindi man napapanahon. Kailangan nating maghanda. Kailangan tayong gumawa. Our sure personal protective equipment. Pangdepensa at pang-opensa. Use God's armor. Kaya dapat suot natin yon palagi. In fact, hindi lang God's armor. We are covered by the blood of Jesus. Nakapaligid sa atin ang libu-libong anghel ni Lord. Hindi natin nakikita. Pinakita kay Elisha at Gehazi. So we can push pa rin. Push pa more kahit may pandemic. Makipag-usap. Makiusap. We are frontliners too. Lalo na hindi lamang buhay dito ang nakataya. We cannot stand still. We have to get set. We have to go out. Ikaw, ako, tayo. Tayong lahat na bahagi ng katawan ni Kristo. Now, for the last and equally important step. Hallelujah. Anong sabi? Sa Efeso 5:15-16. Oh, hallelujah, Jesus. Sa Efeso 5:15-16, anong nakalagay doon? Sandali lang. Okay. Anong nakalagay doon, mga kapatid? Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Sa English, King James Version, redeem the time. You must strive to redeem the time. Ang last instruction na binibigay sa runners bago sila umalis sa starting line ay ano? Diba? Una, on your mark. Pangalawa, get set. Third and last, go! At tatakbo sila ng walang humpay. Nakatuon ang tingin sa finish line. Kay Jesus, nandun siya, naghihintay. Naghihintay na tayo ay salubong. Puro sigido. Gustong makatapos. Eh, lalo na tayo. We are doing the Great Commission. And we are running against time. Kunti na lang ang panahon natin. Hindi natin alam. Kabukas, wala na ang panahon. So, maging maaga. Pag sinabing ko, go! Walang lingon-lingon. Walang tingin-tingin sa kung saan. Go! And keep going. Keep running. Now more than ever. Kailangan natin tapusin ang pagtakbo at marating ang finish line. Be consistent tayo sa pagtakbo. Hindi lang basta competent o kaya malakas, matibay. Diba? Gaya ng kuneho at ng pagong. Talagang bilis tumakbo ang kuneho, diba? Kaso, nagpahingalay siya, nakatulog pa. Ay itong si pagong kahit pahinay-hinay, tuloy-tuloy lang. Naunahan niya si kuneho sa finish line. So, una si kuneho, huli si pagong, pero pwede yung nauna ay mahuli at nang nahuli ay mauna. So, basta tumakbo lang tayo. Tumakbo lang. Huwag titingin sa iba, huwag ikumpara ang ating sarili sa iba. At huwag nating pansinin ang mga pang-aabala ng kaaway. Iwasan natin ang kanyang mga patibong. Paano natin maiwasan? Gaya na nakasabi sa illustration, abay, basta gawin mong guide ang salita ng Diyos. Huwag lilingon sa kanan o sa kaliwa. Huwag liliko. Huwag atras. Tuloy lang.
sundin kung ano sinasabi sa salita ng Diyos. And then, you can finish the race. Hallelujah. So, practical po, ito, sabi sa John 9:4, kinakailangan natin gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Wala tayo. May 24 oras. How do we spend our 24 hours? Binabawi ba natin? Inaagaw sa pagkagapos ng kaaway? Sa panonood ng TV? Sa pakipagkwentuhan? O chismisan? Sa paglalaro? Computer game? Panonood ng kung anong hindi naman bawal, pero hindi naman kapakipakinabang. There is no idle time. We are using our time for better or for worse, for the Lord or for the world, for eternity or for the temporary, for the moment, for this moment alone, for now. Mag-level up na po tayo. From alay lakad lang to alay takbo. Church, we are running a marathon. We are running a marathon. At si Lord ang nandoon sa dulo, sa finish line. Iba gusto natin ma-meet siya. Gusto natin makasama siya forever. Let's level up, church. Sa ating sitwasyon ngayon, sa akin, sa iyong sitwasyon ngayon, kaya ba nating sabihin? Handa na. Handang-handa na. Sana nga. Ano mang mangyari, tuloy tayo sa paghanda, sa paggawa, sa paghihintay, sa pagbabantay sa Panginoon. Alam nyo, God moves in us. Kung ano yung natira na lang sa atin ay pananampalataya, lalo ngayong COVID pandemic. Pananampalataya na lang yung natira sa marami sa atin. But application confirms a confession of faith. Yung bang hindi lang natin pinapakinggan, hindi lang natin kinoconfess ang salita, hindi lang natin kinoconfess ang ating pananampalataya, kundi sinasagawa natin. Action is the evidence of our faith. Iyan ang nakikita, yung action. Iyan ang pruweba na may pananampalataya ka. Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi tayo pwedeng hearers lang and professors of faith. Kailangan tayo ay manggagawa. Doers, gumagawa. Gumagawa araw-araw. Yung ginagawa ng Diyos sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating buhay, inilalabas natin, pinapakita sa mundo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. At yung mga aksyon natin na yan, iyan ang nag-feed ng ating pananampalataya upang tayo ay lalong lumakas sa ating pananampalataya, mag-grow, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. So, keep working. God never stops working. So, we should also. Kung tayo kawangis ni Kristo, kawangis ng Diyos. So, keep the faith. No matter what, anong mangyari. Keep the faith. Ang sabi sa Hebreo 10:37, sapagkat sa madaling panahon,
siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Praise God. Hallelujah. Hindi magluluwat. Siya ay darating na. Hallelujah. Hallelujah. Diba? Exciting. Lalo tayong lumalakas. Lalo tayong may adrenaline para makagawa. Dahil hindi magluluwat. Siya ay paparito. Siya ay darating. See you, Lord. And hope to see you. And I pray that we will see each other, brothers and sisters, mga kapwa ko, mananakbo, doon sa finish line, to meet the Lord and be with Him forever. Forever with the Lord. Wow! Walang atras, ha? Abante tayong lahat. Siyang nangako ay tapat. Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan. And finally, mga kapatid, hallelujah, as we awake every new day and wait upon the Lord to hear His marching orders. On your mark, get set, go. May His presence and His power go with you. Go with me. Go with all of us as we proclaim His praise and give Him all the glory. Oh, hallelujah. To God be the glory. Let us pray. Panginoong Diyos, Ama naming mapagmahal at makapangyarihan, salamat o Diyos kay Jesus sa kanyang ginawang pagliligtas. Kahit may buhay kami, naganap at kasiya-siya. Kahit sa panahon ng COVID, Panginoon, yan ang aming pinanganan, Panginoon. Yan kami nakatayo, Panginoon, sa iyong sinalita, sa iyong mga pangako, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, hindi matatakot, Panginoon. Kami takbo. Kami lalabas. Gagawin namin ang The Great Commission. Tulungan mo kami. Give us your protection. Yung provision mo, Panginoon. Hallelujah. Palaging sumaamin gaya ng pinangako mo, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwanan. Kaya we have boldness. We do not fear. You are with us. You will go with us. You are running with us. Hallelujah, Panginoon. And you have given us the victory. In this world, we have tribulation. Perhaps even greater tribulation, oh God. But we are joyful. We are of good cheer because you have overcome the world. You have conquered death. Hallelujah. At ikaw ay buhay. Ikaw ay muling babalik. Kinihintay ka namin, Panginoon. Nais ka namin makita. Oh, hallelujah. Nais ka naming mayakap, nais ka naming makasama, nais naming magpuri at sumamba sa iyo sa walang hanggang buhay. Kasama ka, Lord. I-bless mo natin yung mga anak, Panginoon. Hallelujah. Yung mga pangailangan, Panginoon, ikaw ang makakatugon. Hallelujah. Yung aming mga katanungan, ikaw ang makakasagot, Panginoon. Mabuhay. Lumago, Panginoon. Umalag pa ang aming pananampalataya, ang aming pagnanasa na makasunod sa iyo. Sa The Great Commission, Panginoon, yan ang aming importanteng gagawin. To harvest the souls that you want to be with you also. Binibigyan mo pa kami ng panahon. Let us redeem the time, church. Agawin natin habang may araw pa. Huwag natin hintayin gumabi. Habang may araw pa. Habang may buhay pa. Lord, ito ang tinuturo sa amin. Ito ang sinasabi mo sa amin. Ito ang pinapaalala mo sa amin. At ito ang mensahe mo sa akin, sa aming lahat.
God. Hallelujah. Let it be, Lord. You will enable us. We can do all things to Christ who strengthens us. Kaya, Panginoon, let it be, so be it. We claim your promises. We proclaim that your power, your favor is with us. As we take our place, as we get set and ready to go and run and conquer, to expand your kingdom. Hallelujah. Salamat o Diyos. Samahan mo kami now sa mga susunod na araw, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming kasama at ikaw ang aming papupurihan at bibigyan ng kaluwalhatian. Pinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsamba, pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless, mga kapatid, and bless God.